Isang malakas na kalabog ang gumising sa diwa ni Maya. Kasunod nito ang pagsara ng pinto na halos ikayanig ng kinatatayuan niya. Ang bag niya na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian sa mundo ay nakasalampak ngayon sa basang semento sa labas ng gate. Umuulan. Magnanakaw. Lumayas ka sa pamamahay ko. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Ang mga salitang iyon, mas matalim pa sa anumang kutsilyo, ay paulit-ulit na tumatatak sa isipan ni Maya. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit walang boses na lumalabas. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi totoo ang lahat ng iyon, na kailanman ay hindi dumaan sa isip niya na pagnakawan ang mga taong pinagsisilbihan niya. Pero huli na ang lahat. Ang bakal na gate ay nakasara na. Ang ilaw sa bintana ng kanyang dating amo ay namatay na rin. Tinalikuran na siya ng mundo. Napaluhod si Maya sa gitna ng daan. Hindi niya alintana ang malakas na buhos ng ulan na unti-unting bumabasa sa kanyang buong katawan. Ang lamig na gumagapang sa kanyang balat ay walang-wala kumpara sa lamig na bumabalot ngayon sa kanyang puso. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pagkatapos ay isa pa, hanggang sa humalo na ang mga ito sa tubig ulan na dumadaloy sa kanyang pisngi. Napayuko siya, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi na pinipilit niyang itago. Saan siya pupunta ngayon? Wala siyang ibang kakilala sa Maynila. Ang kaunting naipon niya ay naipadala na niya sa Quezon para sa gamot ng kanyang ina. Bigla, isang kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Mas matindi pa sa sakit ng pagpapalayas sa kanya. Ang nanay niya. Ang nanay niyang may sakit sa puso. Paano na ito? Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nagpapasalamat siyang hindi ito nabasa. Hinanap niya ang numero ng kanyang ina at pinindot ang call button. Pagkatapos ng ilang ring, isang pamilyar at mahinang boses ang sumagot. "Oh Maya, anak! Napatawag ka? Gabi na riyan." "Ah?" Pinilit ni Maya na buuin ang kanyang boses, nalunukin ang bara sa kanyang lalamunan. "Nay, kamusta na po kayo? Nakainom na po ba kayo ng gamot?" "Oo, anak. Huwag mo na akong alalahanin dito. Ikaw ang kamusta? Maayos ka lang ba riyan?" Napapikit si Maya ng mariin. "Magsinungaling ka, Maya. Para sa kanya." Okay na okay po ako, Nay. Medyo pagod lang po sa trabaho." Sagot niya habang pinipigilan ng isang hikbi. "Tumawag lang po ako para mangamusta. Saka may good news po ako." "Ano yon, anak?" May bonus po kami sa susunod na linggo. Ipadadala ko po agad para may pambili na kayo ng lahat ng reseta ni doktor." Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay narinig ni Maya ang mahinang pag-iyak mula sa kabilang linya. "Naku anak, salamat sa Diyos. Sobrang bait mo talaga. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, ha? Mahal na mahal ka namin ng mga kapatid mo." Doon na tuluyang bumigay si Maya. Itinakip niya ang isang kamay sa kanyang bibig para sugpuin ang malakas na pag-iyak. Bawat salita ng kanyang ina ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. "Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. Sige po, matutulog na po ako. Maaga pa po ang gising ko bukas." "Sige anak, mag-iingat ka palagi. Mahal ka namin." Nang mamatay ang tawag, doon na ibinuhos ni Maya ang lahat. Ang bigat sa kanyang dibdib, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, ang sakit ng kasinungalingan. Wala na siyang pakialam kung may makakita man sa kanya. Sa gabing iyon, mag-isa lang siya sa malupit na syudad na ito. Nang mahimasmasan, dahan-dahan siyang tumayo. Niyakap niya ang kanyang bag at nagsimulang maglakad nang walang tiyak na patutunguhan. Ang mga ilaw ng sasakyan ay dumadaan, ang kanilang liwanag ay sumasalamin sa mga luhang patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. Bawat hakbang ay parang ang bigat,
Bawat patak ng ulan ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Sa kanyang paglalakad, sa isang madilim na eskinita, may isang bagay na nakapukaw ng kanyang pansin. Isang anyo na nakahandusay sa tabi ng mga basurahan. Noong una, inakala niyang isa lang itong tambak ng basura, ngunit nang lumapit siya, nakita niya ang isang tao. Isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling damit. Isang suit na ngayon ay marumi at punit-punit na. Ang kanyang sapatos ay katas-katas din, ngunit halatang mamahalin. Nakahiga siya sa malamig na semento, walang malay, habang patuloy na binabasa ng ulan. Isang mag-asawang may payong ang dumaan sa tabi niya. Nagkatinginan lang sila at nagpatuloy sa paglakad na para bang wala silang nakita. Naramdaman ni Maya ang pag-atras ng kanyang mga paa. Dapat na siyang umalis. Anong pakialam niya sa isang estranghero? Sarili nga niya ay hindi niya matulungan. Iba pa kaya? Ngunit habang papalayo siya, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang ina, na laging nagsasabi sa kanya, "Anak, gaano man kahirap ang buhay, laging may lugar para sa kabutihan, laging may mas nangangailangan sa'yo." Napahinto siya, napapikit. Nag-away ang isip at puso niya. Sinasabi ng isip niya na tumakbo, na unahin ang sarili. Ngunit ang puso niya, ang pusong pinalaki sa pagmamahal at habag, ay bumubulong na bumalik. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang matandang lalaki ay naroon pa rin. Walang kalaban-laban sa bagsik ng panahon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Maya. Hindi niya kayang talikuran ng isang taong nangangailangan ng tulong. Hindi siya pinalaki ng ganoon. Nilapitan niya ang lalaki. Lumuhod siya sa tabi nito. Hindi na alintana ang maruming tubig sa kalsada. Ang mukha nito ay may mga galos, at ang buhok nitong medyo maputi na ay basa at magulo. "Sir?" Tawag niya ng mahina. Ang boses ay nanginginig dahil sa lamig at kaba. "Sir, okay lang po ba kayo?" Inalog niya ng bahagya ang balikat nito, ngunit hindi ito gumalaw. "Sir?" Ulit niya, mas malakas na ngayon. Ipinatong niya ang kanyang mga daliri sa leeg nito para pakiramdaman kung may pulso pa. Nang maramdaman niya ang mahinang pagtibok, nakahinga siya ng maluwag. Buhay pa ito. Sinubukan niyang iangat ang ulo nito ng bahagya at doon niya nakita. Sa ilalim ng basang buhok, sa gilid ng kanyang sentido, ay may isang sugat. At mula roon, may bahid ng dugo na humahalo sa tubig ulan. Ang nakita niyang dugo, kahit kaunti lang, ay nagtulak kay Maya na kumilos, na wala ang kanyang pag-aalinlangan na palitan ng isang biglaang pangangailangan na iligtas ang taong ito. Hinawakan niya ang braso ng lalaki at sinubukang iangat ito sa kanyang balikat. Diyos ko, ang bigat niya. Halos mapaluhod si Maya sa bigat ng lalaki. Kahit payat ito, dahil sa tingin niya ay ilang araw nang hindi kumakain, malaki pa rin ang pangangatawan nito. Huminga siya ng malalim. Tinipon ang lahat ng natitirang lakas. "Sir, tulungan niyo po ako." Bulong niya, na para bang naririnig siya nito. "Kailangan po nating umalis dito." Gamit ang pinagsamang puwersa ng adrenaline at determinasyon, nagawa niyang isakay ang braso ng lalaki sa kanyang balikat. Dahan-dahan, hakbang-hakbang, sinimulan niyang hilahin ang estranghero palayo sa madilim na eskinita. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, at ang kanyang hininga ay putol-putol. Ang daan patungo sa inuupahan niyang kwarto, na dati ay tila maikli lang, ngayon ay parang isang walang katapusang paglalakbay. Nakarating sila sa isang lumang gusali na may 3 palapag. Ito ang tinitirhan niya. Ang pinakamalaking pagsubok. Ang makitid at matarik na hagdanan. Paano na to? Tanong niya sa sarili. Nang akma na niyang aakyatin ang unang baitang, isang pinto sa ibaba ang bumukas. Isang babaeng nasa edad 50 na may mga kulot sa buhok ang lumabas. Si Aling Nita, ang may-ari ng paupahan.
Maya, ikaw ba yan? Anong Natigilan si Aling Nita nang makita ang lalaking pasan-pasan ni Maya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sino yan? Lasing ba yan? Nako, sinasabi ko na nga ba't hindi ka dapat naglalakad ng mag-isa sa gabi? Umiling agad si Maya. Ay, hindi po, Aling Nita. Tiyo ko po siya. Medyo naparami lang po ang nainom. Galing po kaming probinsya, kararating lang po namin. Isang kasinungalingan na mabilis niyang binuo sa kanyang isip. Tinitigan siya ni Aling Nita ng may pagdududa mula ulo hanggang paa. Tiyo mo, bakit ganyan ang itsura? At bakit basang-basa kayo sa ulan? Mahabang kwento po. Sige na po, Aling Nita. Iaakyat ko na lang po siya. Pagod na po talaga kami sa biyahe. Bumuntong hininga si Aling Nita, ngunit sa awa na rin siguro ay tumango ito. O sige na, sige na. Huwag lang kayong gagawa ng ingay dyan. At siguraduhin mong magbabayad ka sa renta sa Sabado. Opo, Aling Nita. Maraming salamat po. Hindi na nagsayang ng oras si Maya. Itinaas niya ang lalaki, baitang-baitang, hanggang sa marating nila ang maliit niyang kwarto sa ikatlong palapag. Pagbukas niya ng pinto, inihiga niya ito nang maingat sa kanyang solong banig sa sahig. Pagod, napasandal siya sa pader at huminga ng malalim. Ang kanyang kwarto, isang maliit na espasyo na kasya lang ang isang tao. May isang maliit na bintana na may sira, isang bumbilyang walang takip, at mga pader na bakbak na ang pintura. Sa isang sulok, may timba na sumasalo sa tubig na tumutulo mula sa bubong. Ito ang kanyang mundo sa Maynila. At ngayon, may kasama na siyang iba. Kinuha ni Maya ang kanyang maliit na first aid kit. Gamit ang bulak at kaunting alcohol, dahan-dahan niyang nilinis ang sugat sa ulo ng lalaki. Hindi naman ito malalim. Habang ginagawa niya ito, napagmasdan niya ang mukha nito. May edad na, marahil nasa mga 60 anyos. Ngunit kahit marumi at may mga galos, hindi maikakaila ang dating ng mukha nito. Ang panga ay matatag, ang ilong ay matangos. Ito ay mukha ng isang taong sanay sa kapangyarihan. Pagkatapos niyang gamutin ang sugat, kumuha siya ng basang bimpo at pinunasan ang mukha at mga kamay nito. Pinalitan niya rin ang basang-basa nitong pang-itaas ng isang luma niyang t-shirt. Kinaumagahan, nagising si Maya sa isang ungol. Dahan-dahan siyang bumangon at nakita ang lalaki na gising na. Nakaupo ito at nakasandal sa pader. Ang mga mata nito ay nakabukas, mga matang puno ng kalituhan at takot. Agad itong umatras nang makita siya na para bang isang hayop na nasukol. Sino ka? Nasaan ako? Tanong nito. Ang boses ay magaspang at bahaw, ngunit may kakaibang bigat at awtoridad. Itinaas ni Maya ang kanyang dalawang kamay, ipinapakitang wala siyang masamang intensyon. Kalma lang po, sir. Ligtas po kayo dito. Tinitigan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tiningnan ang paligid. Ang maliit at sira-sirang kwarto, ang tumutulong bubong. Tiningnan din nito ang sarili. Ang suot nitong lumang t-shirt na halatang pambabae. Lalong kumunot ang noo nito sa pagkalito. Anong nangyari sa akin? Nakita ko po kayo sa kalye kagabi. Paliwanag ni Maya ng may pag-iingat. Walang malay at may sugat sa ulo. Dinala ko po kayo dito para hindi na kayo lalong mabasa ng ulan. Hinawakan ng lalaki ang kanyang ulo. Kinapa ang bahaging may benda. Napapikit ito ng mariin. Walang-wala akong maalala. Ang mga salitang iyon ay binitawan niya na parang isang mabigat na pasanin. Hindi ko alam kung sino ako. Isang alon ng awa ang bumalot sa puso ni Maya. Ang makita ang isang taong ganito kalakas, ang dating na magmukhang ganito kawalang kaya, ay nakakadurog ng puso. Sa kabila ng pagkalito, may kakaiba sa mga mata nito. Hindi ito mga mata ng isang pulubi. May talim, may talino, isang bagay na natutulog lang at naghihintay na magising.
Huwag po kayong mag-alala, sabi ni Maya sa pinakamahinahon niyang boses. Baka po dahil lang iyan sa pagkakatama ng ulo ninyo. Ang mahalaga po ay ligtas kayo. Ako po si Maya. Tiningnan lang siya ng lalaki, hindi nagsasalita. Gutom na po ba kayo? May konti pa po akong lugaw dito. Sandali lang po at iinitin ko. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pumunta siya sa maliit niyang lutuan at sinindihan ito. Habang hinihintay uminit ang natirang lugaw sa kaldero, hindi niya maiwasang sulyapan ng lalaki. Nakaupo lang ito, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang muka ay isang blangkong pahina na puno ng mga lihim na tanong. Inilapag ni Maya ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa harap nito. Umusok pa ito. Nagbibigay ng kaunting init sa malamig na umaga. Tiningnan lang ng lalaki ang lugaw. Pagkatapos ay tumingin kay Maya. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Ngunit nakita ni Maya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Sige na po, kumain na po kayo, sabi ni Maya. Iyan lang po ang kaya kong ihanda. Pasensya na po. Dahan-dahan, kinuha ng lalaki ang kutsara. Unang subo, pangalawang subo. Tuloy-tuloy, hanggang sa maubos nito ang laman ng mangkok. Pagkatapos, tumingin itong muli kay Maya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maya ang isang emosyon sa mga mata nito bukod sa pagkalito. Pasasalamat. Ngumiti si Maya. Ano po ang itatawag ko sa inyo? Umiling ang lalaki. Hindi ko alam. Kung ganoon po, sabi ni Maya, tatawagin ko na lang po muna kayong Mang Ricky para po may maitawag ako sa inyo. Tumangulang si Mang Ricky. Ang pangalan ay banyaga sa kanya, tulad ng lahat ng bagay ngayon. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, sa tuktok ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal, ibang-iba ang eksena. Si Leo Vargas, suot ang isang mamahaling Italian suit, ay nakatayo sa harap ng malawak na bintana ng kanyang opisina. Mula roon, tanaw niya ang buong Makati. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa at isang ngiti ng tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mukha. Sir Leo, sabi ng kanyang sekretarya mula sa pinto. Nakahanda na po ang mga dokumento para sa board meeting. Humarap si Leo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ambisyon. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang mesa. Tinitigan ito sandali at pagkatapos ay ibinato ito pabalik na may kasamang lakas. Kumalat ang mga papel sa ibabaw ng mamahaling mahogany table. Hindi na mahalaga ang mga lumang papel na yan. Sabi niya, ang boses ay malamig at puno ng pagwawalang bahala. Ihanda mo ang anunsyo para sa press, isang bagong direksyon, isang bagong pamumuno. Masusunod po, sir. Nang makaalis ang sekretarya, naglakad si Leo papunta sa isang malaking portrait na nakasabit sa pader. Ito ay larawan ng isang lalaking may edad, nakatayo ng may dignidad at kapangyarihan. Ang mukha ay kamukhang-kamukha ni Mang Ricky. Humarap si Leo sa larawan. Tinitigan ito ng mata sa mata. Well, Tito, bulong niya na may halong pang-uuyam. Mukhang nagustuhan mo na yata ang bago mong buhay sa kung saang kalsada ka man naroroon. Itinaas niya ang kanyang baso ng whiskey. Para sa'yo, ngumisi siya. Ang panahon ni Ricardo Vargas ay tapos na. Sa maliit na kwarto, nagsisimula pa lang ang araw para kay Maya at Mang Ricky. Nagawa ni Maya na makahanap ng kaunting trabahong labada sa kapitbahay para may pambili sila ng pagkain. Habang naglalaba siya, si Mang Ricky ay tahimik lang na nakaupo sa isang sulok. Pinapanood siya. Bigla, napahawak ito sa kanyang ulo. Isang malakas na ungol ang kumawala mula sa kanyang bibig. Nag-aalalang napatakbo si Maya palapit sa kanya. Mang Ricky, anong nangyayari sa inyo? Napasabunot si Mang Ricky sa kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding sakit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Para siyang nakakakita ng isang multo. May nakikita ako.
Sabi niya, nahihirapan. Ano po? Ano po ang nakikita ninyo? At pagkatapos, sa gitna ng sakit, isinigaw niya ang isang pangalan, isang salita, na parang punyal na humiwa sa katahimikan ng kwarto. Leo! Leo! Napaurong si Maya. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Takot. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit isang matinding takot ang kanyang naramdaman. Sino si Leo? At bakit ang pagbanggit sa pangalang iyon ay nagdulot ng ganitong sakit sa estrangherong nasa harap niya? Ang pagsigaw ni Mang Ricky sa pangalang Leo ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kwarto. Pagkatapos ng ilang sandali ng matinding sakit, unti-unti siyang kumalma. Ngunit ang kanyang paghinga ay mabilis at ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Nakasubsob ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Mang Ricky, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Maya. Dahan-dahang lumalapit. Umiling lang ito. Hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Ang ulo ko, parang may mga imaheng gustong lumabas pero hindi ko mahuli. Alam ni Maya sa sandaling iyon na hindi na ito biro. Ang mga pananakit ng ulo niya ay lumalala. Ang simpleng paggagamot sa sugat ay hindi sapat. Kailangan niya ng doktor. Pero paano? Kinabukasan, pagkatapos ng halos walang tulog na gabi, gumawa si Maya ng desisyon. Kinuha niya ang isang maliit na lata kung saan niya itinatago ang lahat ng kanyang naipon. Ibinuhos niya ang laman nito sa kanyang palad. Mga barya, maraming barya, at iilang lukot na papel de 20. Sinimulan niyang bilangin, 5, 10, 15. Bawat bilang ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang perang ito, sana ang pambili niya ng bigas para sa buong linggo. Ngunit habang tinitingnan niya si Mang Ricky, na tahimik na nakaupo sa sulok at nakatingin sa labas ng bintana, alam niyang wala siyang pagpipilian. Mang Ricky, tawag niya ng mahina. Punta po tayo sa doktor. Tumingin ito sa kanya, bakas ang pag-alala sa mukha. Pero wala tayong pera. Kahit wala siyang maalala, ramdam niya ang kanilang sitwasyon. Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Maya. Huwag po ninyong isipin yun. May alam po akong murang klinika. Halika na po, maglakad na tayo papuntang sakayan. Sumakay sila ng tricycle. Para kay Maya, bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay kabawasan sa kanilang kakainin sa mga susunod na araw. Ngunit para kay Mang Ricky, ang lahat ay bago at kamangha-mangha. Tumingin siya sa labas na parang isang bata. Pinanood niya ang mga makukulay na jeepney na naguunahan, ang mga nagtitinda sa bangketa, ang mga taong nagmamadali. Ang gulo at ingay ng Maynila na para kay Maya ay pang-araw-araw na pasakit. Para sa kanya ay isang bagong mundo na ngayon lang niya nakita. May isang sandali na lumingon ito kay Maya at ngumiti. Isang simple at totoong ngiti. Sa kabila ng lahat ng bigat na nararamdaman ni Maya, gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Paano niya pababayaan ang taong ito? Ang klinika ay isang maliit at masikip na lugar sa ilalim ng isang gusali. Puno ito ng mga tao, mga inang may kalong na sanggol na umiiyak, mga matatandang umuubo, amoy gamot at paghihirap. Kumuha si Maya ng numero at naupo sila sa isang mahabang upuang kahoy para maghintay. Lumipas ang isang oras. Pagkatapos ay isa pa. Ang init sa loob ng silid at ang pagod ay unti-unting nagpapabigat sa talukap ng mga mata ni Maya. Si Mang Ricky naman ay matiyagang naghihintay. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat, pinagmamasdan ang bawat galaw sa paligid. Sa isang sulok ng waiting area, may isang luma at maliit na telebisyon. Mahina ang tunog nito, nagpapalabas ng isang noontime show. Hindi ito pinapansin ng halos lahat, hanggang sa biglang naputol ang programa. Isang special report ang lumabas sa screen. 1 taon na ang nakalipas.
sabi ng isang seryosong boses ng newscaster. Mula ng misteryosong naglaho ang isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng pagnenegosyo sa Pilipinas. Napukaw ang atensyon ni Maya. Nagpatuloy ang newscaster. Si Ricardo Vargas, ang henyo sa likod ng Vargas Holdings, ay huling nakita 1 taon na ang nakalilipas. Mula noon, wala nang anumang balita tungkol sa kung nasaan siya o kung ano ang nangyari sa kanya. Sa screen, ipinakita ang mga larawan. Si Ricardo Vargas na nakikipagkamay sa mga dayuhang presidente. Si Ricardo Vargas na nagsasalita sa harap ng libu-libong empleyado. Si Ricardo Vargas na nasa cover ng isang business magazine. At pagkatapos, isang larawan ang pumuno sa buong screen. Isang corporate photo. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit, may kulay pilak na buhok na maayos na nakasuklay, at may mga matang matalim at puno ng awtoridad. Isang mukhang nagpapakita ng kapangyarihan, talino, at yaman. Natigilan si Maya Pongo, parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng klinika ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Ang mukha sa telebisyon, dahan-dahan, dahan-dahan, na parang sa isang masamang panaginip, ipinihit niya ang kanyang ulo. Tumingin siya sa lalaking katabi niya. Ang lalaking tinatawag niyang Mang Ricky. Ang lalaking may suot na lumanyang t-shirt. Ang lalaking may mga mata na puno ng kalituhan. Ang parehong mukha. Mas matanda na ngayon. Mas payat. May mga galos at gusot na dulot ng hirap. Ngunit walang duda. Ang hugis ng panga. Ang tangos ng ilong. Ang anyo ng mga labi. Siya nga. Ang dugo ni Maya ay parang naging yelo sa kanyang mga ugat. Nagsimulang mag-init ang kanyang mga mata. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Ang lalaking tinulungan niya sa kalye. Ang lalaking pinakain niya ng lugaw. Ang lalaking pinatuloy niya sa kanyang maliit na kwarto ay isang nawawalang bilyonaryo. Lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isip. Ang mamahaling damit na suot nito nung una niya itong makita, ang kakaibang awtoridad sa boses nito, ang pangalang Leo na isinigaw nito sa gitna ng sakit. Si Ricardo Vargas, nasa tabi niya. Nanginginig ang buong katawan ni Maya. Ang awa na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang bagong emosyon na mas malakas pa. Takot. Isang matinding takot. Hindi ito isang simpleng kaso ng pagkawala. 1 taon. 1 taong nawawala ang isang taong ganito, kayaman at kapangyarihan? May mali. May malaking mali. At ngayon, nasasangkot na siya. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang boses ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Isang boses mula sa reception desk. Number 47, Mang Ricky, kayo na po. Napatitig si Maya sa nurse na tumatawag sa kanila. Tumingin siya kay Ricardo Vargas na lumingon din sa kanya, naghihintay ng kanyang sasabihin, walang kamalay-malay, sa katotohanang kabubunyag lang sa screen ng telebisyon. Ano ang gagawin niya? Kung sasabihin niya ang totoo, anong panganib ang naghihintay sa kanila? Kung itatago niya ito, paano? Ang mukha ng lalaking ito ay nasa pambansang balita. Nakatitig ang nurse sa kanila, naghihintay. Number 47, sino po si Mang Ricky? Naramdaman ni Maya na parang sinasakal siya. Ang buong klinika ay nakatingin na ngayon sa kanila. Ang utak ni Ricardo ay isang blangkong pader. Ngunit ngayon, sa pader na yon, may mga bitak na nagsisimulang lumitaw. Mula sa mga bitak sumisilip ang mga imahe, mabilis, magulo, at nakakatakot. Isang manibela na gawa sa mamahaling katad. Ang amoy ng bagong kotse. Isang mukha. Isang galit na mukha ng isang binatang lalaki. Mang Ricky? Ang boses ni Maya ang humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Doon lang niya napansin na hawak na pala nito ang kanyang braso at hinihila siya patayo. Ang nurse sa reception ay nakatingin pa rin sa kanila, naghihintay. Ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng magbulungan. Tara na po,
Bulong ni Maya. Ang boses ay nanginginig at puno ng pagmamadali. Bigla pong sumakit ang tiyan ko. Kailangan na po nating umuwi. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Ricardo. Hinila na niya ito palabas ng klinika, palayo sa mga matang mapanuri, palayo sa telebisyon na nagpapakita ng kanyang mukha. Sa labas, sa ilalim ng sikat ng araw, mas lalong naging malinaw ang gulo sa isip ni Ricardo. Bakit sila tumatakas? Anong meron sa klinikang yon? May narinig siyang pangalan. Ricardo Vargas. Bakit parang pamilyar ang pangalang yon? Maya, sandali. Sabi niya, sinusubukang huminto. Anong nangyayari? Ngunit hindi tumigil si Maya. Mas lalo pa nitong hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Wala po, Mang Ricky. Kailangan lang po nating bilisan. Naramdaman ni Ricardo ang takot sa boses ni Maya. Isang takot na dalisay at totoo. At dahil doon, nagtiwala siya. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan sa kanyang isip, ang tanging malinaw na bagay ay ang kamay ng babaeng ito. Ang kamay ni Maya. Mahigpit ang hawak niya rito na para bang ito ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na malunod sa kawalan. Naglakad sila ng mabilis, lumiko sa mga eskinita, umiiwas sa mga pangunahing kalsada. Bawat ugong ng sasakyan sa kanilang likuran ay nagpapatindig ng balahibo ni Maya. Bawat sulyap ng mga tao ay parang isang akusasyon. Habang naglalakad, isa pang imahe ang sumilip sa isip ni Ricardo. Ang galit na mukha ulit. Sumisigaw ito. Hindi niya marinig ang mga salita. Ngunit ramdam niya ang bigat nito. Ramdam niya ang galit na nakatutok sa kanya. Sino ang lalaking iyon? Bakit may galit sa kanyang mga mata? Huminto sila sa isang terminal ng bus. Puno ito ng tao. Ingay at usok. Kinuha ni Maya ang natitira nilang pera at bumili ng 2 tiket. Saan tayo pupunta? Tanong ni Ricardo. Sa probinsya. Sagot ni Maya. Hindi tumitingin sa kanya. Sa Quezon. Mas ligtas po tayo doon. Ligtas? Ligtas mula saan? O mula kanino? Sa opisina ng CEO ng Vargas Holdings, tumunog ang isang pribadong telepono sa mesa ni Leo Vargas. Tiningnan niya ang caller ID at agad itong sinagot. Ano? Sir, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang boses na sanay sa maruruming trabaho. May tumawag sa public hotline ng kumpanya. Isang nurse mula sa isang maliit na klinika sa Sampaloc. Napaupo ng tuwid si Leo. At may matandang lalaki raw doon kanina. Kamukhang kamukha ng boss. Nakita raw niya sa balita. Nang tinawag niya ang pangalan ng pasyente, bigla na lang daw hinila ng kasama nitong babae palabas. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Leo. Ngunit agad niya itong itinago sa ilalim ng isang nagyayelong kalmadong ekspresyon. Hindi maari. 1 taon na. Imposibleng buhay pa siya. Anong pangalan ng pasyente? Tanong ni Leo. Mang Ricky daw po. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Leo. Mang Ricky? How pathetic. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Tinitingnan ang syudad sa ibaba na para bang pag-aari niya ito. Ipadala mo ang mga litrato, utos niya. Kumuha ka ng kopya ng CCTV footage mula sa lugar na yon. Gusto kong makasiguro. Masusunod po, sir. At isa pa, dagdag ni Leo, ang kanyang boses ay bumaba. Naging isang mapanganib na bulong. Hanapin ninyo sila. Ang matanda at ang babae, hanapin ninyo sila ngayon din. Anong gagawin namin pag nahanap na namin sila, sir? Tumitig si Leo sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Dalhin ninyo sa akin ang tiyuhin ko, sabi niya. Ang babae, alamin ninyo kung sino siya. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakapagsalita pa, kahit kailan. Ibinaba niya ang telepono. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay mas mabigat kaysa dati. Nahanap din kita, Tito, sabi niya sa hangin.
akala mo makakatakas ka sa akin? Sa loob ng umaandar na bus, nakasandal ang ulo ni Ricardo sa bintana. Ang mabilis na pagdaan ng mga puno at mga bahay ay nakakahilo. Bawat lubak ng bus sa kalsada ay nagdudulot ng kirot sa kanyang ulo, at sa bawat kirot may bagong imahe. Isang matinis na tunog, ang pag-ikot ng manibela, ang liwanag ng paparating na sasakyan, at isang malakas na kalabog na papikit siya ng mariin. Ang pakiramdam ng salamin na nababasag, ang sakit. Mang Ricky? Naramdaman niya ang kamay ni Maya sa kanyang braso. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang pag-aalala sa mukha nito. Masama po ba ang pakiramdam ninyo? Umiling siya. May mga naaalala ako. Mga pira-piraso lang. Tungkol sa isang aksidente. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Maya. Ang pag-aalala ay nahaluan ng takot. Huwag po muna ninyong pilitin, sabi nito. Magpahinga na lang po muna kayo. Gusto niyang magtanong. Gusto niyang malaman kung bakit ganito na lang ang takot sa mga mata ng babaeng ito na walang ibang ginawa, kundi ang tulungan siya. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Sumandal na lang siya ulit at pumikit. Pinilit niyang alisin ang mga imahe sa kanyang isip. Ngunit naroon pa rin ang mga ito, lumalangoy sa dilim, naghihintay. Pagkalipas ng ilang oras, bumagal ang takbo ng bus. Nagsimula itong pumarada sa gilid ng kalsada, kasunod ng iba pang mga sasakyan. May checkpoint. Biglang nanigas ang katawan ni Maya sa kanyang tabi. Naramdaman ni Ricardo ang tensyon. Anong meron? Tanong niya. Checkpoint lang po. Routine lang po siguro to, sagot ni Maya. Ngunit ang kanyang boses ay pilit at hindi mapakali. Sumilip si Ricardo sa bintana. May mga sundalo at pulis sa daan. Sinisiyasat ang mga sasakyan. Isang normal na tanawin. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. At ng pansin ni Maya. Sa kabilang linya ng kalsada, dahan-dahang gumagapang sa traffic ang isang itim na sasakyan. Isang mamahaling SUV, makintab at bago. Ang mga bintana nito ay heavily tinted. Hindi mo makita kung sino ang nasa loob. Ngunit may isang bagay sa sasakyang iyon, isang aura ng kapangyarihan at panganib. At papalapit ito sa kanilang bus. Naramdaman ni Ricardo ang paglamig ng kamay ni Maya na nakahawak sa kanya. Sinundan niya ang tingin nito na nakatutok sa itim na sasakyan. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang kumabog ng malakas, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang pakiramdam na pamilyar at nakakatakot. Isang pakiramdam na para bang ang panganib na nasa mga pira-piraso niyang alaala. Ay narito na, natagpuan na sila nito. Ang itim na SUV ay huminto sa tabi mismo ng bus. Ang makina nito ay tahimik, ngunit ang presensya nito ay malakas at nagbabanta. Para kay Maya, para itong isang dambuhalang hayop na nag-aabang ng kanyang biktima. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, napakalakas, na para bang naririnig ng lahat ng pasahero sa bus. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran. Unang lumabas ang isang pares ng kumikinang na sapatos na gawa sa mamahaling katad. Sumunod, ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng perpektong plansadong suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay at ang kanyang mukha, guwapo sana, kung hindi lang sa lamig na nakatago sa kanyang mga mata. Naglakad ito papalapit sa bus na para bang pag-aari niya ang buong kalsada. Nang makita siya ng mga pulis sa checkpoint, bigla silang tumuwid ng tayo at sumaludo. Kilala nila kung sino siya. Siya ang binatang lalaki sa mga pira-pirasong alaala ni Ricardo. Siya ang panganib. Tito Ricardo! Ang boses niya ay malakas at puno ng isang pekeng pag-aalala. Umakyat siya sa bus. Bawat hakbang niya ay mabigat at may layunin. Ang mga pasahero ay napatingin, nagtataka kung anong nangyayari. Nang makita ni Ricardo ang mukha ng lalaki, bigla siyang nanigas. Ang pagkalito,
Sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong takot. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang katawan ay nagsalita para sa kanya. Umatras siya, lumayo sa lalaki, at nagtago sa likuran ni Maya na para bang si Maya sa kanyang maliit na pangangatawan ay isang pader na bakal na kayang protektahan siya. Ang kilos na yun ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Leo. Isang mabilis na kislap ng inis ang dumaan sa kanyang mukha bago ito napalitan muli ng isang mapagkunwaring ngiti. Tito, salamat sa Diyos at natagpuan din kita, sabi ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Ricardo, ngunit ang kanyang mga salita ay para sa lahat ng nakakarinig. 1 taon, Tito. 1 taon kitang hinanap. Nag-alala kaming lahat sa'yo. Hindi sumagot si Ricardo. Nanginginig lang ito sa likod ni Maya. Pagkatapos ay ibinaling ni Leo ang kanyang tingin kay Maya. Ang kanyang mga mata ay sinuri si Maya mula ulo hanggang paa. Ang luma nitong damit, ang pagod nitong mukha. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At ikaw, sabi niya, ang kanyang boses ay naging malambing na mas lalong nakakatakot. Ikaw siguro ang anghel na nagligtas sa tiyuhin ko. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa'yo. Hindi makapagsalita si Maya. Ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo. Maari ba kitang makausap sandali? Tanong ni Leo. Sa labas lang, pribado. Walang gustong gawin si Maya kundi ang tumanggi. Ngunit alam niyang wala siyang pagpipilian. Ang mga pulis sa labas ay naghihintay lang sa utos ni Leo. Dahan-dahan, tumango siya. Dito lang po kayo, Mang Ricky. Bulong niya kay Ricardo bago siya bumaba ng bus. Babalik po ako agad. Sa labas, sa gilid ng maingay na kalsada, hinarap ni Leo si Maya. Ang pekeng ngiti ay naroon pa rin. Maya, tama ba? Tanong niya. Alam niya ang pangalan niya. Kinilabutan si Maya. Gusto kong malaman mo na ang pamilya Vargas ay hindi nakakalimot sa mga taong tumutulong sa amin. Ang ginawa mo para sa Tito Ricardo, hindi yun matatawaran. Naglabas siya ng isang sobre mula sa loob ng kanyang coat. May sakit ang tiyuhin ko, Maya. Malubha ang kondisyon niya. Kailangan niya ng pinakamagagaling na doktor, ng pinakamagandang ospital, mga bagay na alam kong hindi mo kayang ibigay. Ang bawat salita ay magalang, ngunit sa ilalim nito may insulto. Isang paalala kung gaano kaliit si Maya sa mundong ito. Ito, sabi ni Leo, iniabot ang sobre kay Maya. Isang munting pasasalamat. Nanginginig ang mga kamay na tinanggap ni Maya ang sobre. Binuksan niya ito, sa loob may isang tseke. Napasinghap siya nang makita ang halaga. 10 million pesos, 10 milyon. Parang umikot ang kanyang paningin. Ang numerong yon, hindi niya iyon kikitain kahit magtrabaho pa siya sa 10 buhay niya. Ang numerong yon ang sagot sa lahat. Ang operasyon ng kanyang ina, ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid, isang bahay na hindi tumutulo ang bubong, isang buhay na walang gutom. Ang lahat ng pangarap niya, ang lahat ng dasal niya, ay nasa piraso ng papel na yon. Tanggapin mo, sabi ni Leo. Ang boses ay parang isang ahas na nangaakit. At ibigay mo sa akin si Tito Ricardo. Iuwi mo na ang pera sa pamilya mo. Kalimutan mo na ang lahat ng ito. Kalimutan mo na nakilala mo siya. Mag-umpisa ka ng bagong buhay. Nakatitig lang si Maya sa tseke. Ang mga numero ay nagsasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Ito na ang katapusan ng lahat ng kanyang paghihirap. Kailangan lang niyang tumango. Kailangan lang niyang iwan ang isang matandang lalaki na wala namang maalala. Ngunit pagkatapos, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin. Mula sa kinatatayuan niya, nakita niya ang bintana ng bus. At sa bintanang iyon, nakadungaw si Ricardo. Nakatingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata
ay puno ng takot at pagsamo. Mga mata ng isang taong nagtitiwala sa kanya. Mga mata ng isang taong walang ibang kakampi sa mundo, kundi siya. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang 10 milyon, ang bahay, ang magandang buhay. Ano ang halaga ng lahat ng iyon kung ipagkakanulo niya ang nag-iisang taong nagtiwala sa kanya? Ano ang sasabihin ni Lini niya sa kanyang ina na nagturo sa kanya na ang kabutihan ay hindi nabibili ng pera? Huminga ng malalim si Maya. Tinitigan niya si Leo ng diretso sa mga mata at pagkatapos, sa isang mabagal ngunit desididong kilos, pinunit niya ang tseke sa gitna at pinunit niya ulit at ulit ang maliliit na piraso ng papel na nagkakahalaga ng 10 milyon. Milyon ay nilipad ng hangin sa gilid ng kalsada. Ang ngiti sa mukha ni Leo ay unti-unting naglaho. Hindi siya sasama sa'yo, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Puno ng isang tapang na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Isang sandali nang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang ingay ng traffic ay parang nawala. Ang mukha ni Leo, na kanina ay puno ng pekeng kabaitan, ay naging isang malamig na maskara. Ang kanyang mga mata, na kanina ay kunwaring nag-aalala, ngayon ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. Ang kanyang mga panga ay nagtiim. Naintindihan ko, sabi niya sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Mukhang pinili mo ang mahirap na paraan. Humarap siya kay Maya. Ang kanyang anino ay bumabalot sa dalaga. Kakasabi ko lang na ang pamilya Vargas ay hindi nakakalimot. Bulong niya, ang bawat salita ay isang banta. Tandaan mo yan, Maya de la Cruz. Tandaan mo yan. Tinalikuran ni Leo si Maya, nag-iwan ng isang bigat sa hangin na halos hindi niya makayanan. Hindi na niya ito pinanood na sumakay sa itim na SUV. Sa halip, mabilis siyang bumalik sa bus. Ang kanyang puso ay kumakabog dahil sa pinaghalong takot at isang kakaibang tapang. Pag-akyat niya, sinalubong siya ng mga mata ni Ricardo. Walang salita, ngunit puno ng tanong. Hinawakan ni Maya ang kamay nito. Umalis na po sila, bulong niya. Kailangan na po nating bumaba. Sa gitna ng kalituhan ng ibang pasahero at ng pagmamadali sa checkpoint, mabilis silang nakababa sa kabilang panig ng bus, palayo sa paningin ng mga tauhan ni Leo. Naglakad sila ng mabilis, lumusot sa isang maliit na palengke sa gilid ng daan at nawala sa dami ng tao. Alam ni Maya na hindi sila ligtas hanggat abot tanaw pa rin sila ng kalsadang yon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad, palayo sa kabihasnan, hanggang sa ang ingay ng mga sasakyan ay napalitan ng ugong ng mga alon. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang maliit na nayon sa tabi ng dagat. Isang lugar na parang nakalimutan na ng panahon. Ang mga bahay ay simple, gawa sa kahoy at nipa, at ang mga tao ay nabubuhay sa pangingisda. Dito, walang nakakakilala sa kanila. Dito, sila ay dalawang ordinaryong tao lang na naghahanap ng kapayapaan. Umupa si Maya ng isang maliit na kubo, malapit sa dalampasigan, gamit ang kaunting pera na natitira sa kanya. Ang buhay ay simple. Sa umaga, tutulong si Maya sa mga mangingisda sa pag-aayos ng kanilang mga lambat para sa kaunting bayad o isang tali ng isda. Sa hapon, maglalakad sila ni Ricardo sa dalampasigan. Dito sa katahimikan ng nayon, unti-unting nagbago si Ricardo. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kalmadong pagmamasid. Ngumumingiti na siya, lalo na kapag pinapanood niya ang mga batang naglalaro sa buhangin. Nagsimula na rin siyang tumulong sa mga simpleng gawain. Nagsisibak ng kahoy, nag-iigib ng tubig. Ang mga kamay niya, na halatang hindi sanay sa magaspang na trabaho, ay nagkakaroon ng kalyo, ngunit ang kanyang espiritu ay unti-unting gumagaling. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan at pinapanood ang paglubog ng araw, nagsalita si Ricardo.
Salamat, Maya, sabi niya. Ang kanyang tingin ay nasa malayong abot tanaw. Para po saan, Mang Ricky? Para dito, sagot niya. Iginuhit ang kamay sa hangin na para bang niyayakap ang buong paligid. Para sa kapayapaan. Dati, ang isip ko ay parang isang maingay na bagyo. Ngayon, parang ganito na lang. Itinuro niya ang mahinang paghampas ng ngalon sa dalampasigan. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Maya ng isang kaligayahan na simple at totoo. Ito na siguro ang buhay na para sa kanila. Isang buhay na malayo sa panganib, malayo kay Leo Vargas. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na salamin at malapit na itong mabasag. Kinailangan ni Maya na pumunta sa palengke, sa sentro ng bayan, mga 1 oras na lakaran mula sa kanilang nayon, para bumili ng gamot sa ubo para kay Ricardo. Habang naglalakad siya sa masikip na pasilyo ng palengke, sa gitna ng amoy ng mga isda at gulay, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Isang boses na nagpalamig sa kanyang dugo. Maya? Maya de la Cruz, ikaw nga! Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakatayo sa harap niya, ay isang multo mula sa kanyang nakaraan. Isang nakaraan na mas gugustuhin pa niyang kalimutan. Si Beatrice, ang dati niyang kasama sa kwarto sa Amerika, na laging naiinggit sa kanya, na laging may masasakit na komento. Beatrice, sabi ni Maya, walang emosyon. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Beatrice. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang hindi maitatagong pagmamaliit. Akala ko ba nasa Maynila ka? Nagpapakaalila? Huwag mong sabihing pinalayas ka na naman. Bago pa man makasagot si Maya, lumitaw si Ricardo sa kanyang likuran. Dala-dala ang isang bayong ng mga gulay. Maya, nakuha ko na ang mga kamatis na. Natigilan si Ricardo nang makita si Beatrice at natigilan din si Beatrice nang makita si Ricardo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kahit gusgusin at payat, hindi maipagkakaila ang mukha sa balita. Ang mukha ng nawawalang bilyonaryo. Tumingin si Beatrice kay Ricardo, pagkatapos ay kay Maya, at pagkatapos ay pabalik kay Ricardo. Ang pagtataka sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang bagay na mas madilim, isang kislap ng pagkalkula, ng oportunidad, isang pekeng ngiti ang biglang sumilay sa labi ni Beatrice. Wow, Maya, mukhang nakahanap ka ng sponsor, ah? Hindi na nagsalita si Maya. Hinawakan niya ang kamay ni Ricardo. Tara na po, Mang Ricky. Umuwi na tayo. Habang papalayo sila, naramdaman ni Maya ang mga mata ni Beatrice na nakatitig sa kanilang likuran na parang isang buwitre na nakahanap ng kanyang biktima. Pag-uwi nila, hindi mapakali si Maya. Ang pagkikita nila ni Beatrice ay hindi isang simpleng pagkakataon. Masama ang kutob niya. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng kanilang hapunan, isang kapitbahay na dalagita ang lumapit sa kanya, hawak ang isang cellphone. Ate Maya, sabi ng dalagita, trending ka po sa Facebook. Ano? Ipinakita sa kanya ng dalagita ang screen at ang mundo ni Maya ay gumuho. Nasa screen ang litrato niya, isang litratong kuha, marahil sa palengke kanina. Sa tabi nito, ang corporate photo ni Ricardo Vargas at sa ibabaw, isang malaking headline na nakasulat sa pula. Babala, isang nagpapanggap na mabait, kinidnap ang nawawalang bilyonaryo para perahan. Sa ilalim, isang mahabang post. Isinulat di umano ni Beatrice. Kinukwento nito kung paano niya nahuli si Maya, isang desperadang babae na ginagamit ang pagiging probinsyana para lokohin ang isang matandang may sakit para makuha ang pera nito. Puno ito ng mga kasinungalingan. Bawat salita ay idinisenyo para sirain siya. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang nag-scroll siya pababa. Libo-libo na ang shares. Ang comment section ay isang ilog ng galit at panghuhusga. Walang hiya kang babae ka. Mamatay ka na sana.
Kaya nasisira ang imahe ng mga OFW dahil sa mga tulad mo. I-save si Mr. Vargas. Ikulong ang kidnapper na yan. Nabitawan ni Maya ang cellphone. Napasandal siya sa dingding ng kanilang kubo. Nahihirapang huminga. Ito pala ang plano ni Beatrice. Ito ang ganti niya. Maya-maya pa, narinig niya ang mga bulungan sa labas. Sumilip siya sa maliit na siwang sa dingding. Ang mga kapitbahay niya, ang mga taong ngumingiti sa kanya tuwing umaga, ay nagkukumpulan na ngayon, nakatingin sa kanilang kubo. Ang mga ngiti ay wala na. Napalitan ng mga matang puno ng pagdududa at galit. Isang bata na tinuruan niya kahapon kung paano gumawa ng saranggola, ang siyang unang gumawa nito. Dumampot ito ng isang maliit na bato at ibinato ito sa kanilang bubong. Klang! Ang tunog ay hindi malakas, ngunit para kay Maya, ito ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Napatingin siya kay Ricardo na nakatayo sa gitna ng kubo, hindi naiintindihan ang nangyayari, ngunit ramdam ang panganib. Maya hindi naligtas dito. Ang kanilang munting paraiso ay naging isang kulungan. Ang mga taong akala niya ay mga kaibigan ay mga kaaway na ngayon. Ang kasinungalingan ni Beatrice ay mas mabilis kumalat kaysa sa katotohanan. At alam ni Maya, habang nakikinig siya sa mga galit na sigaw at sa mga batong bumabagsak sa kanilang bubong, na kailangan na naman nilang tumakas. Ang tunog ng mga batong tumatama sa yero nilang bubong ay parang mga putok ng baril sa isipan ni Ricardo. Bawat kalabog ay nagdudulot ng isang matalim na kirot sa kanyang ulo. At sa bawat kirot, isang imahe ang sumusulpot, isang galit na mukha, mga salitang hindi niya marinig, ang manibela ng isang kotse. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Maya. Isang takot na hindi para sa sarili nito, kundi para sa kanya. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Ricardo ang nagbago. Ang dating pagkalito at pagiging parang isang bata ay napalitan ng isang damdaming matagal nang natutulog. Ang pangangailangang protektahan siya. Mag-empake ka na, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging mas matatag, mas malalim. Isang boses na pamilyar sa kanya kahit ngayon lang niya ulit narinig. Nagulat si Maya sa pagbabago ng kanyang tono, ngunit tumango ito agad. Walang tanong-tanong. Mabilis itong kumilos. Isinilid sa isang lumang bag ang kanilang iilang damit at ang natitirang pagkain. Habang nag-aayos si Maya, ang mata ni Ricardo ay napako sa isang sulok ng kubo. Doon nakasabit ang luma at punit-punit na suit na suot niya noong una siyang natagpuan ni Maya. Ang damit na yon, may kung anong bumubulong sa kanya na may mahalagang bagay doon. Nilapitan niya ito, kinapa niya ang mga bulsa sa loob ng coat, at doon, naramdaman niya ang isang malamig at matigas na bagay. Inilabas niya ito, isang cellphone. Ang screen nito ay basag na parang gagamba, at ang katawan nito ay may mga gasgas. Ngunit nang hawakan niya ito, isang malakas na pagyanig ang naramdaman niya sa kanyang utak. Isang buong eksena ang biglang nag-play sa kanyang isipan na parang isang sirang pelikula. Nasa loob siya ng kotse. Gabi. Umuulan. Katabi niya sa driver's seat si Leo. Nagtatalo sila. Hindi mo makukuha ang kumpanya sa ganitong paraan, Leo. Sigaw ng boses niya sa alaala. Ang sarili niyang boses, puno ng kapangyarihan at galit. Bakit hindi, Tito? Dahil hindi ako ang paborito mo? Sagot ni Leo, ang mukha ay napuno ng inggit at puot. Isang matinis na tunog ng preno. Isang nakakasilaw na ilaw. Mang Ricky! Ang sigaw ni Maya ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napaluhod siya. Hawak-hawak ang kanyang ulo. Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang cellphone? Sabi niya, humihingal. Kailangan nating buksan. Pinulot ni Maya ang cellphone. Pero, sira na to. At wala tayong charger. Hanapan mo ng paraan, Maya, pakiusap.
Sabi ni Ricardo, tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Mahalaga yan. Alam ko. Nararamdaman ko. Ang mga sigawan sa labas ay lalong lumalakas. Wala na silang oras. Tumakbo palabas si Maya sa likurang pinto. Alam niya kung saan pupunta. Sa bahay ni Aling Marites, ang nilalabhan niya. Ang anak nitong dalagita ay may bagong cellphone. Baka pareho lang ang charger. Ang ilang minutong pag-aantay ay parang habambuhay para kay Ricardo. Naiiwan siyang mag-isa kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan. Ang mukha ni Leo. Ang pagtataksil. Bumalik si Maya, dala ang isang itim na charger. Hingal na hingal, ngunit may pag-asa sa kanyang mga mata. Sana gumana. Isinaksak niya ang charger sa nag-iisang saksakan sa kubo. Isinaksak niya ang kabilang dulo sa basag na cellphone. Walang nangyari. Sige na, bulong ni Maya. Nagantay sila. 1 segundo, 2, 3, at pagkatapos 1 himala. Umilaw ang basag na screen. 1 logo ang lumitaw at pagkatapos ay 1 icon ng baterya na may pulang linya. Nagcha-charge. Nakahinga sila ng maluwag. Ang mga sigaw sa labas ay parang humina. Sa loob ng maliit na kubo, ang tanging mahalaga ay ang liwanag mula sa basag na screen. Pagkalipas ng ilang minuto, sinubukan nilang buksan ito. Gumana. Karamihan sa mga app ay sira na. Ang mga litrato ay ayaw mag-load, ngunit may isang icon na gumagana pa. Voice memos. Nagkatinginan sila. Puso ni Maya ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Pindot ni Ricardo ang icon gamit ang nanginginig na daliri. May isang file lang doon. Ang petsa, eksaktong 1 taon na ang nakalipas. Ang araw na siya ay nawala. Pinindot niya ang play. Sa una, static lang. Pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Ricardo mula sa kanyang alaala. Hindi mo makukuha ang kumpanya sa ganitong paraan, Leo. Sumunod ang boses ni Leo, mas malinaw, mas malakas, at puno ng galit na hindi maitago. Dapat sa amin to ng tatay ko. Ito ang ipinagkait mo sa kanya. Kung hindi mo to ibibigay, kukunin ko sa paraang gusto ko. Magbabayad ka, tito. Pagkatapos ng mga salitang iyon, isang sunod-sunod na tunog ang kanilang narinig. Ang matinis na pagpreno ng gulong sa basang kalsada. Isang nakakabinging pagbangga ng metal. Ang tunog ng salamin na nababasag at nagkapira-piraso. At pagkatapos, katahimikan. Nagtapos ang recording. Nakatitig lang si Maya at Ricardo sa isa't isa. Hindi sila makapagsalita. Ang hangin sa loob ng kubo ay biglang naging mabigat. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig. Ang hawak nila ay hindi lang isang sirang cellphone. Ang hawak nila ay ang katotohanan. Isang katotohanang nakarecord. Hindi maitatanggi. Isang sandata. Isang susi para mabawi ang lahat. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa labi ni Maya. Isang ngiti ng pag-asa. Tumingin siya kay Ricardo at nakita rin niya ang parehong liwanag sa mga mata nito. Sa wakas, may laban na sila. Sa wakas, may pag-asa na. At sa eksaktong sandaling iyon ng munting tagumpay, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong kubo. Blag. Ang pinto, na gawa lang sa manipis na kawayan, ay bumagsak papasok. Napasigaw si Maya sa gulat. Sa nabuksang pinto, pumasok ang 2 unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa likuran nila, sumunod ang isang grupo ng mga kalalakihang nakasibilyan. Malalaki ang katawan, mga taong halatang hindi taga-nayon. At sa likuran nilang lahat, nakatayo ang pinuno ng mga pulis sa bayan. Ang kanyang tiyan ay malaki at ang kanyang tingin ay malamig. Nanigas si Maya sa kanyang kinatatayuan. Ang cellphone ay mahigpit pa ring hawak ni Ricardo. Ang pag-asa na naramdaman nila kanina ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ng isang yeyelong takot. Huli na.
Natagpuan na sila. Maya de la Cruz? Tanong ng pinuno ng pulis. Ang kanyang boses ay malakas at formal, na para bang nagbabasa mula sa isang script. Hindi makasagot si Maya. Tumango lang siya ng bahagya. Ikaw ay inaaresto sa salang kidnapping. Deklara ng pulis. Ang kanyang mga salita ay tumama na parang martilyo. May karapatan kang manahimik. Anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Dalawang pulis ang lumapit kay Maya. Bago pa man siya makagalaw, hinawakan na nila ang kanyang mga braso at pinusasan ang kanyang mga kamay sa likuran. Hindi! Wala siyang kasalanan. Sigaw ni Ricardo. Humakbang pasulong para protektahan si Maya. Ang dating takot ay nawala na. Napalitan ng purong galit ng isang taong inagawan ng lahat. Ngunit bago pa man siya makalapit, hinarang siya ng mga malalaking lalaki. Hinawakan nila siya ng mahigpit sa magkabilang braso. Sinubukan niyang pumalag, ngunit ang kanyang katawan na pinahina ng isang taon ng paghihirap ay walang laban sa kanila. Bitawan ninyo siya. Sigaw niya ulit. Isang lalaki ang kumuha ng cellphone mula sa kanyang kamay. Ang ebidensya, ang nag-iisang pag-asa nila. Kinuha ito na parang kumukuha lang ng isang ordinaryong bagay at ibinulsa. Ang mga mata ni Maya ay puno ng luha habang hinihila siya palabas. Nakita niya ang mga mukha ng kanyang mga kapitbahay. Ang iba ay may galit, ang iba ay may awa. Ngunit walang sino man ang gumawa ng anuman para tulungan siya. Sa gilid, nakita niya si Beatrice, nakatayo sa di kalayuan. Isang ngiti ng tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mukha. Ang huling nakita ni Maya, bago siya isinakay sa police mobile, ay ang mukha ni Ricardo. Nakatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit, galit at kawalan ng pag-asa. Sumisigaw ito ng kanyang pangalan. Maya! Ang sigaw na yon ay humiwa sa puso ni Maya. Pagkatapos, isinara ang pinto ng sasakyan at ang tanging naririnig na lang niya ay ang sirena ng pulis. Habang papalayo ang sasakyan, hinila rin ang nagpupumiglas na si Ricardo papunta sa isang itim na van na walang plaka. Ipinasok siya sa loob. Isinara ang pinto at sa isang iglap, lahat ay nawala. Ang ebidensya, ang kalayaan, ang isa't ng isa. Ang tunog ng sirena ay isang walang katapusang paghagulgol sa pandinig ni Maya. Ang mga pulang ilaw na umiikot ay nagpinta ng mga nakakahilong anino sa loob ng police mobile. Nakaupo siya sa likod. Ang lamig ng posas ay gumagapang mula sa kanyang mga pulso hanggang sa kanyang buong katawan. Isinara niya ang kanyang mga mata, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Ricardo. Puno ng sakit, puno ng kawalan ng pag-asa. Ang sigaw nito ng kanyang pangalan ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas malakas pa kaysa sa sirena sa labas. Nasaan na kaya siya ngayon? Ano na kaya ang ginagawa sa kanya? Ligtas ba siya? Ang mga tanong ay parang mga lason na kumakalat sa kanyang utak. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi, mainit at mapait. Ang lahat ng tapang na naramdaman niya kanina. Noong pinunit niya ang tseke, noong nahanap nila ang recording, ay nawala na. Napalitan ito ng isang malawak at madilim na kawalan. Pagdating sa istasyon ng pulis, halos kaladka rin siya palabas. Bawat pulis na madaanan niya ay tinitingnan siya na para bang siya ang pinakamasamang kriminal sa mundo. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Ito ba yung kidnapper? Mukha namang inosente, pero yan ang mga delikado. Kawawa naman si Mr. Vargas. Sa lobby, bago siya dalhin sa selda, nakita niya si Beatrice. Nakasandal ito sa pader. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Isang ngiti ng tagumpay ang nakapinta sa kanyang mukha. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang sinabi si Beatrice, ngunit ang kanyang tingin ay sumisigaw. Panalo ako. Talo ka. Dinala si Maya sa isang maliit at malamig na interrogation room.
Pinaupo siya sa isang upuang bakal na nakakabit sa sahig. May isang mesa lang sa pagitan nila ng pader. Pagkatapos ng halos 1 oras na paghihintay sa katahimikan, bumukas ang pinto. Hindi pulis ang pumasok. Si Leo Vargas. Nakangiti ito. Isang ngiting kalmado at nakakakilabot. Umupo ito sa upuan sa tapat niya. Ipinatong ang mga kamay sa mesa. Para silang nag-uusap lang sa isang coffee shop. "Kumusta ka na, Maya?" tanong niya. Ang boses ay malambing pa rin. "Hindi maganda ang huli nating pagkikita, di ba?" Hindi umimik si Maya. Tinitigan lang niya ito. Ang galit ay nagsisimulang pumalit sa kanyang takot. "Alam mo," pagpapatuloy ni Leo, "hinangaan kita noon. Talaga. Ang tapang mong punitin ang 10 milyon. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin yon. Nasaan si... Nasaan si Mang Ricky?" Sa wakas ay tanong ni Maya. Ang boses ay nanginginig. Ngumiti si Leo. "Ang Tito Ricardo ko? Huwag kang mag-alala. Nasa mabuti na siyang kalagayan. Nasa isang lugar kung saan hindi na siya magugulo ng mga taong tulad mo. Wala akong ginagawang masama sa kanya." "Talaga ba?" sabi ni Leo, bahagyang sumandal. "Kasi ayon sa social media, ayon sa kaibigan mong si Beatrice, ayon sa buong Pilipinas ngayon, isa kang desperadang kidnapper. Hindi totoo yan. At nasaan ang cellphone? Ang recording? Iyon ang katotohanan." Sigaw ni Maya. Dito, isang maliit na tawa ang kumawala kay Leo. Isang tawang walang saya, malamig at mapang-asar. "Ang recording," sabi niya na parang isang biro. Maya, akala mo ba ganun kadali yon? Isang recording mula sa isang sirang cellphone. Sino ang maniniwala sa'yo? Ikaw? Isang hamak na katulong na pinalayas dahil sa pagnanakaw? O ako? Ang CEO ng Vargas Holdings na nagmamalasakit lang sa aking tiyuhin. Parang isang timba ng malamig na tubig ang ibinuhos kay Maya. Tama siya. Sino nga ba ang maniniwala sa kanya? "Ngayon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon," sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Ang ngiti ay nawala na. "Isang huling pagkakataon. Aaminin mo ang kasalanan mo. Sasabihin mo sa korte na ginawa mo yon dahil sa pera. Pagkatapos, kakausapin ko ang mga abogado ko. Siguro, ilang taon ka lang sa kulungan. Paglabas mo, bibigyan kita ng pera para makapagsimula ka ulit. Deal?" Tinitigan siya ni Maya. At kung hindi, sumandal si Leo sa kanyang upuan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya na para bang napapagod na siya sa katigasan ng ulo ni Maya. "Alam mo, ang nanay mo," sabi niya sa isang kaswal na tono na parang nag-uusap lang sila tungkol sa panahon. "Si Aling Rosario, di ba? Sa Lucena, Quezon. May sakit sa puso. Mahina ang katawan." Nanigas ang buong katawan ni Maya. Ang hirap ng buhay sa probinsya, Maya. Pagpapatuloy ni Leo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, walang kurap. Maraming nangyayaring masama. Minsan may mga taong nadudulas lang sa hagdan. Minsan may mga nagkakasakit ng biglaan o naaaksidente. Bawat salita ay isang patak ng lason. Hindi ito isang simpleng banta. Ito ay isang pangako. "Huwag!" Bulong ni Maya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Huwag mong idadamay ang nanay ko." "Hindi ko siya idinadamay, Maya. Ikaw ang naglalagay sa kanya sa panganib." Sagot ni Leo. Ang boses ay kasing talim ng isang kutsilyo. "Kaya't pumili ka. Ang buhay mo sa kulungan o ang buhay ng nanay mo. Simple lang, di ba?" Tumayo na siya. Inayos niya ang kanyang suit. "Bigyan niyo siya ng papel at ballpen," sabi niya sa guard na nasa labas ng pinto, para maisulat niya ang kanyang confession. Tumingin siyang muli kay Maya, na ngayon ay nakayuko na, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Lahat ng tapang, lahat ng paglaban ay tuluyan ng nawasak. "Sayang ka, Maya.
sabi ni Leo. May kabutihan ka pa naman sana. At pagkatapos, umalis na siya. Iniwan si Maya sa isang impyernong mas malala pa sa kahit anong kulungan. Dinala si Maya sa kanyang selda. Madilim, masikip, amoy kalawang at sama ng loob. Naupo siya sa malamig na sementadong sahig. Isinandal ang kanyang likod sa pader. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Sa kadiliman, mag-isa lang siya. Lahat ay nawala. Si Ricardo na kinuha na ng kanyang kaaway. Ang ebidensya na hawak na ngayon ni Leo. Ang kanyang pangalan na dinungisan na sa buong bansa. At ngayon, ang kaligtasan ng kanyang ina na nakasabit sa isang hibla ng buhok. Ang tanging layunin niya sa pagpunta sa Maynila ay para tulungan ang kanyang ina. Ngayon, dahil sa kanya, ang buhay nito ang nasa panganib. Isang hikbi ang kumawala sa kanya, pagkatapos ay isa pa. Ngunit hindi ito malakas na pag-iyak. Ito ay isang tahimik at basag na paghagulgol ng isang taong sumuko na, isang taong natalo na sa laban bago pa man ito magsimula. Wala nang pag-asa, wala nang paraan para lumaban. Lahat ay tapos na. Ilang oras siyang nanatili sa ganoong posisyon. Ang tanging kasama niya ay ang dilim at ang bigat sa kanyang dibdib. Hanggang sa isang tunog ang pumutol sa katahimikan. Ang tunog ng mga yabag na papalapit. Ang tunog ng mga susi. Hoy, De La Cruz, sabi ng isang magaspang na boses ng guard. May bisita ka. Hindi nag-angat ng tingin si Maya. Sino ang bibisita sa kanya? Wala siyang kakilala. Ayoko pong makipag-usap. Sagot niya. Ang boses ay mahina at walang buhay. Abogado mo raw. Bilisan mo na dyan. Abogado? Wala siyang abogado. Wala siyang pera para sa abogado. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, dinala siya ng guard sa isang maliit na silid. Sa loob, isang lalaking nasa edad 40, nakasalamin at may dalang briefcase ang naghihintay sa kanya. Tumayo ito nang pumasok siya. Miss Maya de la Cruz? Tanong nito. Ang boses ay magalang. Tumangulang si Maya. Ako po si Attorney David Reyes. Pagpapakilala nito. Ipinadala ako dito ng isang matandang kaibigan ni Mr. Vargas. Biglang nag-angat ng tingin si Maya. Ang mga salitang iyon. Isang matandang kaibigan ni Mr. Vargas ay parang isang maliit na kandila na biglang sinindihan sa gitna ng isang madilim na gabi. Ngumiti ng bahagya ang abogado. Isang ngangiting puno ng simpatiya. Huwag kang mag-alala, Miss De La Cruz, sabi nito. Hindi lahat ng tao ay naniniwala sa mga kasinungalingan ni Leo Vargas. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Naniniwala kami sa'yo. Sabihin mo sa amin ang lahat. Ang unang bagay na naalala ni Ricardo pagmulat niya ng mata ay ang amoy. Amoy ng lemon-scented floor wax at mamahaling air freshener. Pamilyar ang amoy na yon. Ito ang amoy ng kanyang silid-tulugan sa Forbibs Park. Ang kanyang tahanan. Ngunit hindi ito tahanan. Isa itong kulungan na gawa sa ginto. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang ulo ay mabigat at ang kanyang isip ay malabo, na para bang may isang manipis na kurtina na nakaharang sa pagitan niya at ng realidad. May gamot. Alam niyang may gamot na inihahalo sa kanyang pagkain. Lumapit siya sa bintanang salamin na mula sahig hanggang kisame. Mula roon, tanaw niya ang malawak na hardin at ang asul na swimming pool. Sa labas ng gate, nakita niya ang 2 security guard. Hindi sila ang kanyang mga dating tauhan. Mga bago sila. Mga tao ni Leo. Ang huling malinaw na alaala niya ay ang mukha ni Maya. Puno ng luha habang hinihila ito palayo. Ang kanyang pangalan na isinisigaw nito, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Maya! Bulong niya sa hangin. Isang pinto ang bumukas sa kanyang likuran. Isang nurse na nakaunipormeng puti ang pumasok. May dalang tray ng pagkain at gamot.
Good morning po, Sir Ricardo. Sabi nito, ang ngiti ay propesyonal, ngunit walang init. Oras na po para sa inyong almusal at mga bitamina. Bitamina. Isang magandang salita para sa lason na nagpapamanhid ng kanyang isip. Tinitigan ni Ricardo ang nurse. Sino ka? Tanong niya. Ang boses ay sinadya niyang gawing mahina at nalilito. Ako po si Nurse Elaine, sir. Ang inyong private nurse. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang ipakitang gumagana ang kanilang plano. Na siya ay isang matandang ulyanin na walang kalaban-laban. Iyon ang tanging paraan para manalo sa larong ito. Nasaan? Nasaan si Leo? Tanong niya. Nasa opisina po, sir. May mahalaga po siyang press conference ngayong hapon. Pero babalik din po siya mamaya para dalawin kayo. Press conference. Alam ni Ricardo kung para saan yon. Ito na ang araw. Ito ang araw na opisyal na idedeklara ni Leo sa buong mundo na siya, Sir Ricardo Vargas, ay wala ng kakayahang mag-isip at mamahala. Ito ang araw na tuluyan nang aagawin ni Leo ang lahat. Tumangulang si Ricardo at umupo para kumain. Sinunod niya ang lahat ng sinabi ng nurse. Uminom siya ng gamot. Pagkatapos ay humiga siyang muli. Ipinikit ang kanyang mga mata. Nagpanggap siyang tulog. Sa ilalim ng pagkukunwaring iyon, ang kanyang isip ay gumagana ng mas mabilis kaysa dati. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makalabas. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makipag-ugnayan sa labas. Ngunit paano? Sa isang maliit at ligtas na opisina, sa isang hindi kilalang gusali sa Quezon City, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Nakalabas na si Maya sa kulungan. Si Attorney Reyes, gamit ang kanyang koneksyon at ilang legal na teknikalidad, ay nagawang iparelease siya for further investigation. Ngunit alam nilang lahat na pansamantala lang iyon. Isa lang itong maliit na panalo sa isang malaking digmaan. Kasama nila sa silid ang tatlong tao. Si Mr. Gomez, ang matandang Chief Financial Officer ng Vargas Holdings, ang pinakamatapat na kaibigan at kasama ni Ricardo sa loob ng 40 taon. Si Ana, ang dating executive assistant ni Ricardo, isang babaeng matalino at alam ang lahat ng pasikot-sikot sa kumpanya. At si Ben, ang dating pinuno ng security ni Ricardo, isang malaking lalaki na ang katapatan ay nasa kanyang dating boss pa rin. Sila ang mga huling taong nananatiling tapat kay Ricardo. Sila ang mga taong hindi naniwala sa mga kasinungalingan ni Leo. Sila ang mga taong handang isugal ang lahat. Ang press con ay mamayang 3:00, sabi ni Ana. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang laptop. Inimbitahan nila ang lahat ng major news outlets. Ito na ang huling galaw niya. At kapag nangyari yon, dagdag ni Mr. Gomez, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Kapag napirmahan na niya ang mga dokumento na nagpapatunay na incapacitated na si Ricardo, tapos na ang lahat, maging legal na ang kanyang pag-upo bilang CEO. Lahat sila ay napatingin kay Maya. Siya na kanina lang ay isang simpleng katulong ay nasa gitna na ngayon ng isang malaking plano. Ang takot ay naroon pa rin sa kanyang puso, lalo na ang banta ni Leo sa kanyang ina. Ngunit ang takot na yon ay natatabunan na ngayon ng isang bagong damdamin, determinasyon. Utang niya ito kay Ricardo. Utang niya ito sa sarili niya. Yung recording, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Iyon ang kailangan natin. Nakuha nila ang cellphone pero huminga siya ng malalim. Bago kami mahuli, habang nagcha-charge pa lang ang cellphone, kinabahan ako. Hindi ko alam kung bakit, pero may nagsabi sa akin na kailangan kong gumawa ng kopya. Ipinadala ko ang audio file sa sarili kong email. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa. Napangiti si Attorney Reyes. Maya, henyo ka. Iyon ang huling barahan natin, sabi ni Ben. Ang kanyang mga mata
ay nag-aapoy sa determinasyon. Ang tanong, paano natin ito gagamitin? Paano tayo makakapasok sa presscon? At higit sa lahat, paano natin mailalabas si Sir Ricardo mula sa kulungan niya? May mga tao pa ako sa loob ng security team, sagot ni Ben. Mga taong tapat pa rin sa luma. At alam ko ang sistema ng building, sabi ni Ana. Alam ko kung paano i-override ang audiovisual system ng conference hall. Ang kailangan natin ay isang diversion, sabi ni Mr. Gomez. Isang bagay na kukuha sa atensyon ng lahat habang kumikilos tayo. Nagkatinginan silang lahat. Ang mga piraso ng plano ay unti-unting nabubuo. Mapanganib. Halos imposible, ngunit ito na lang ang natitira nilang pag-asa. Samantala, sa Forbes Park, nakahanap ng pagkakataon si Ricardo. Nagkunwari siyang masama ang pakiramdam na nahihilo. Sa kanyang pagpunta sa banyo, sinadya niyang matumba malapit sa study table. Habang tinutulungan siya ng nurse, ang kanyang kamay na hindi nakikita ay mabilis na kinuha ang isang bagay mula sa mesa, isang maliit na paperclip. Pagbalik sa kama, itinago niya ito sa ilalim ng kanyang unan. Naghintay siya. Naghintay siya na umalis ang nurse para sa lunch break nito. Nang mag-isa na lang siya, kinuha niya ang paperclip. Dahan-dahan, gamit ang nanginginig na kamay, sinubukan niyang buksan ang lock ng bintana sa kanyang banyo. Isang maliit na bintana na nakalimutan na yata ng lahat. Isang lock na luma at simple. Click! Ang tunog ay halos hindi marinig, ngunit para kay Ricardo, ito ang pinakamagandang musika sa mundo. Binuksan niya ang bintana ng bahagya. Sapat lang para marinig ang labas, at sapat lang para sa isang bagay na lumabas. Kumuha siya ng isang piraso ng tissue. Kinuha niya ang ballpen mula sa tabi ng kanyang kama. Gamit ang sulat kamay na pinilit niyang gawing diretso, nagsulat siya ng isang mensahe. Ben, Southgate, 2:30 p.m. Sunduin mo ako. Ibinilot niya ang tissue, itinali ito sa paperclip para magkabigat, at naghintay. Maya-maya, dumaan ang hardinero, isa sa mga matagal na niyang tauhan. Ang nag-iisang mukha sa bahay na yon na mapagkakatiwalaan niya. Pedro! Tawag niya ng mahina. Lumingon si Pedro, nagulat. Inihagis ni Ricardo ang maliit na piraso ng tissue. Lumapag ito malapit sa mga rosas. Nagkatinginan sila. Isang mabilis na tango mula kay Pedro ang nagsabi sa kanya ng lahat. Naiintindihan nito. Bumalik si Ricardo sa kama. Isinara ang bintana. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ngayon, ang tanging magagawa na lang niya ay maghintay at magtiwala. Magtiwala kay Ben, magtiwala kay Maya, at magtiwala sa plano. Ang entablado ay nakahanda na sa Vargas Holdings Tower. Ang mga mamahahayag mula sa iba't ibang network ay naroon na. Inaayos ang kanilang mga kamera. Ang mga miyembro ng board ay nagsisimula ng dumating. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Sa kanyang opisina, tinitingnan ni Leo ang kanyang sarili sa salamin. Inayos niya ang kanyang kurbata. Nagsanay siya para sa sandaling ito. Ito ang kanyang koronasyon. Sir, 10 minuto na lang po, sabi ng kanyang sekretarya. Tumango si Leo. Isang ngangiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa isip niya, tapos na ang laban. Nanalo na siya. Ngunit sa labas ng gusali, sa isang coffee shop sa kabilang kalsada, nakaupo si Maya at Attorney Reyes. Hawak ni Maya ang isang tasa ng kape, ngunit hindi siya umiinom. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa malaking entrance ng Vargas Tower. Handa ka na ba? Tanong ni Attorney Reyes. Huminga ng malalim si Maya, ang babaeng pinalayas sa gitna ng ulan, ang babaeng pinagbintangan, ang babaeng tinakot. Narito pa rin siya. Lalaban pa rin siya. Opo, sa sagot niya. Handa na po ako. 3:00 ng hapon. Ang conference hall ng Vargas Holdings ay puno ng mga tao at ng liwanag mula sa mga kamera.
Bawat pag-click ng shutter ay parang isang dagundong sa dibdib ni Maya. Nakatayo siya sa likod ng silid, sa tabi ni Attorney Reyes, nakasuot ng simpleng blazer na ipinahiram sa kanya ni Ana. Para siyang isang multo, hindi napapansin sa gitna ng mga importanteng tao. Sa entablado, umupo si Leo sa gitna ng isang mahabang mesa kasama ang mga abogado ng kumpanya. Ang kanyang mukha ay kalmado, puno ng isang kabigatan na idinisenyo para makuha ang tiwala ng lahat. Nagsimula siyang magsalita. Mga kaibigan mula sa media, mga respetadong miyembro ng board, mga kasama sa Vargas Holdings, nagtipon tayo ngayon sa isang araw na may halong lungkot at pag-asa. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pekeng emosyon. Kinuwento niya kung paano niya hinanap ang kanyang tiyuhin, kung paano niya ito iniligtas mula sa isang mapagsamantalang sitwasyon. Bawat salita ay isang kasinungalingan. Bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Maya. Sa kasamaang palad, pagpapatuloy ni Leo, ang pinagdaanan ng aking Tito Ricardo ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang isipan. Pagkatapos ng masusing pagsusuri ng mga pinakamagagaling na doktor, napag-alaman naming hindi na niya kaya panggampanan ang kanyang mga tungkulin. Ito na ang sandali ng katotohanan. Ipinakita sa malaking screen sa likod ni Leo ang isang dokumento, ang legal na papeles na maglilipat ng lahat ng kapangyarihan sa kanya. Kinuha ni Leo ang isang mamahaling pluma. Kaya't sa bigat ng aking puso, habang dahan-dahang ibinababa ni Leo ang dulo ng pluma sa papel, tumango si Attorney Reyes kay Maya. Ito na ang hudyat. POV Ricardo Vargas. Ang biyahe mula Forbes Park ay isang malabong panaginip. Nagawa siyang itakas ni Ben gamit ang isang lumang service van, dumaan sa mga likurang kalsada na tanging sila lang ang nakakaalam. Ngayon, nasa loob sila ng gusaling itinayo niya, gumagalaw sa mga pasilyo na parang mga anino. Nakahanda na si Ana sa control room, sir. Bulong ni Ben sa kanyang earpiece. Nagsisimula na ang diversion. Sa labas ng conference hall, isang grupo ng mga pekeng raliista, mga tauhan ni Ben, ang biglang nagsimulang mag-ingay. Ibalik si Ricardo Vargas. Huwag ibenta ang kumpanya. Ang atensyon ng karamihan sa security ay napunta sa kanila. Iyon ang pagkakataong kailangan nila. Halika na, sir, sabi ni Ben. Ginagabayan siya papunta sa isang pinto sa gilid ng entablado. Habang naglalakad, narinig ni Ricardo ang boses ni Leo mula sa mga speaker. Ang boses ng kanyang pamangkin. Ang boses ng taong sumira sa kanyang buhay. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay nagsimulang kumulo. Ang pagiging mahina at nalilito ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Huminto sila sa likod ng kurtina. Mula roon, nakita niya ang lahat. Nakita niya si Leo, na akmang pipirma. At nakita niya si Maya, nakatayo sa likod, ang kanyang mukha ay determinado. Sa sandaling iyon, isang pakiramdam ng pagmamalaki at pasasalamat ang bumalot sa puso ni Ricardo para sa babaeng iyon. Isang babaeng wala, ngunit handang isugal ang lahat para sa tama. Oras na. Oras nang tapusin ito. POV Maya de la Cruz. Nang ilapat na ni Leo ang pluma sa papel, biglang namatay ang screen sa kanyang likuran. Ang legal na dokumento ay nawala. Isang sandali ng kalituhan. Nagbulungan ang mga tao. Kumunot ang noo ni Leo. Technical difficulties lang po, sabi niya sa mikropono. Sinusubukang panatilihin ang kanyang composure, ngunit hindi na bumalik ang dokumento. Sa halip, isang itim na screen ang lumitaw. Pagkatapos, isang tunog. Static. Tumingin si Maya sa control booth sa itaas. Nakita niya ang anino ni Ana. Tumango ito. At pagkatapos, umalingaw-ngaw sa buong conference hall ang isang boses. Isang boses na puno ng galit at kapangyarihan. Ang boses ni Ricardo Vargas.
Hindi mo makukuha ang kumpanya sa ganitong paraan, Leo. Naniga si Leo sa kanyang kinauupuan. Ang pluma ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang dugo ay nawala sa kanyang mukha. Sumunod ang boses niya, ang sarili niyang boses na puno ng kasamaan na hindi maitatago ng anumang suit o pekeng ng ngiti. Dapat sa amin to ng tatay ko. Kung hindi mo to ibibigay, kukunin ko sa paraang gusto ko. Magbabayad ka, tito. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. Lahat ng kamera ay nakatutok ngayon kay Leo. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabaklas. At pagkatapos, ang pinakakikilatis na bahagi. Ang tunog ng preno, ang tunog ng pagbangga, ang tunog ng nababasag na salamin, katahimikan. Ang recording ay tapos na, ngunit ang epekto nito ay nagsisimula pa lang. Walang sino man ang gumagalaw, walang sino man ang nagsasalita, hanggang sa isang tao mula sa audience ang sumigaw. Attempted murder! Doon na nagsimula ang kaguluhan. Sa gitna ng lahat, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa entablado. Si Beatrice, sinusubukan niyang tumakas, ngunit hinarang siya ng mga gwardiya ni Ben. At pagkatapos, bumukas ang pinto sa gilid ng entablado. Isang anino ang lumabas at humakbang papunta sa liwanag. Si Ricardo Vargas, hindi ang mahinang Mang Ricky, hindi ang litrato sa balita. Ang tunay na Ricardo Vargas, nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang kanyang presensya ay pumuno. Sa buong silid, pinatahimik ang lahat. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Naglakad siya papalapit sa mesa. Papalapit kay Leo, na ngayon ay parang isang estatwa, hindi makagalaw sa pagkabigla at takot. Huminto si Ricardo sa harap ng kanyang pamangkin. Ang dalawang Vargas magkaharap sa wakas. Titito! Nauutal na, sabi ni Leo. Binigay ko sa iyo ang lahat, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mabigat. Bawat salita ay may bigat ng isang taon ng paghihirap. Edukasyon, oportunidad, tiwala. Binigay ko sa iyo ang lahat, pero pinili mo ang kasakiman. Hindi totoo yan. Ang recording ay hindi nagsisinungaling, Leo. Sabi ni Ricardo, tumingin siya sa mga miyembro ng board sa media. Ang pamangkin ko, sinubukan niya akong patayin para makuha ang kumpanyang ito. Sa hudyat ni Ben, pumasok ang isang grupo ng mga pulis, mga tunay na pulis na inayos ni Attorney Reyes. Nilapitan nila si Leo at Beatrice. Ang tunog ng pag-click ng posas ay narinig sa buong silid. Habang hinihila palayo si Leo, tumingin itong muli kay Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Hindi pa tayo tapos. Hindi sumagot si Ricardo. Tapos na. Matagal nang tapos. Nang mawala na ang kaguluhan, nang ang mga pulis at ang magkasabwat na kontrabida ay wala na. Naiwan si Ricardo sa entablado. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak. Ang bigat ng nakaraang taon ay ngayon lang niya naramdaman. Ang kanyang mga mata ay hinanap ang isang tao sa audience. Hinanap niya si Maya. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa gitna ng silid. Ang lahat ng tao, ang lahat ng kamera ay parang naglaho. Sila na lang dalawa. Ngumiti si Ricardo, isang ngiting totoo at puno ng pasasalamat. Naglakad siya pababa ng entablado, papalapit sa kanya. Hindi siya huminto hanggang sa nasa harap na niya ito. Sa harap ng lahat, sa gitna ng katahimikan, tinitigan niya ang babaeng nagligtas sa kanya sa higit sa isang paraan. Salamat, Maya, sabi niya. Ang kanyang boses ay simple, ngunit puno ng lahat ng emosyon na hindi niya masabi. Utang ko sa iyo ang buhay ko. 6 na buwan ang lumipas. Ang ingay ng eskandalo sa Vargas Holdings ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga balita tungkol sa muling pagbangon nito. Si Leo Vargas at Beatrice ay napatunayang nagkasala at ngayon ay pinagdurusahan ang kanilang mga krimen sa likod ng rehas. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay nagwagi. Ngunit para kay Maya, ang tunay na pagbabago
ay hindi nangyari sa mga news headline o sa stock market. Nangyari ito sa mga tahimik na sandali. Nakatayo siya ngayon sa harap ng boardroom ng Vargas Holdings, hindi bilang isang katulong, hindi bilang isang akusado, kundi bilang ang bagong pinuno ng binuo nilang Vargas de la Cruz Foundation. Nakasuot siya ng isang simpleng navy blue dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa kanyang pananamit, nasa kanyang mga mata. Wala na ang dating takot at pag-aalinlangan. Napalitan ito ng isang kalmadong kumpiyansa. Ang unang proyekto ng ating foundation, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ungaw sa malaking silid, ay ang pagpapatayo ng isang makabagong pagamutan sa probinsya ng Quezon. Ipinakita niya sa screen ang mga plano ng ospital. Ang mga miyembro ng board, kasama na si Mr. Gomez, ay nakikinig ng mabuti, tumatango sa pagsang-ayon. Sa likod ng silid, nakatayo si Ricardo, hindi bilang CEO, kundi bilang chairman. Pinanood niya si Maya, isang ngiti ng pagmamalaki ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang lalaking minsang naging malamig at nakatuon lang sa pera ay iba na ngayon. Ang kanyang karanasan bilang Mang Ricky ay nagturo sa kanya ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang halaga ng pagpapakumbaba at pagmamalasakit. Nakita niya ngayon na ang tunay na legacy ay hindi nasusukat sa laki ng isang kumpanya, kundi sa dami ng buhay na nabago nito. Pagkatapos ng presentasyon, sinalubong siya ng palakpakan. "Congratulations, Maya," sabi ni Mr. Gomez, kinakamayan siya. "Ang iyong ina ay siguradong ipinagmamalaki ka." Sa pagbanggit sa kanyang ina, isang mainit na ngiti ang sumilay sa labi ni Maya. Ang araw ng inaugurasyon ng ospital ay isang malaking pagdiriwang sa Lucena. Ang buong bayan ay nagtipon. Ang hangin ay puno ng musika, tawanan, at pasasalamat. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Maya sa tabi ng kanyang ina. Si Aling Rosario, na matagumpay na naoperahan sa puso 2 buwan na ang nakalipas, ay mukhang malusog at masaya. Hinawakan nito ang kamay ng kanyang anak. "Anak," sabi ni Aling Rosario, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. "Tingnan mo ang lahat ng ito. Ikaw ang gumawa nito." Umiling si Maya. "Hindi lang po ako, Nay. Tayong lahat po." Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang kanyang mga kapatid na ngayon ay nakakapag-aral na ng mabuti. Nakikita niya ang mga mukha ng kanyang mga kababayan puno ng pag-asa. At nakita niya si Ricardo na papalapit sa kanila. "Aling Rosario," bati ni Ricardo nang may magalang na ngiti. "Mr. Vargas, maraming salamat po sa lahat ng ginawa ninyo para sa aming pamilya, para sa aming bayan," sabi ni Aling Rosario. "Ricardo na lang po," sagot niya. "At ako po ang dapat magpasalamat. Ang anak ninyo ang nagligtas sa akin." Nagpaalam sandali si Aling Rosario para makipag-usap sa ibang mga bisita. Iniwan sina Maya at Ricardo na magkasama, nakatanaw sa bagong gusali ng ospital. Isang malaking arko sa entrance ang may nakasulat na pangalan, De la Cruz Vargas Medical Center. "Hindi ko akalain na aabot tayo sa araw na ito," sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. "Ako rin," sagot ni Ricardo. "Minsan, kailangan muna nating mawala ang lahat para mahanap natin kung ano talaga ang mahalaga." Tumingin siya kay Maya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa loob ng 6 na buwan, ang kanilang relasyon ay lumalim. Mula sa isang tagapagligtas at isang biktima, naging magkaibigan sila, naging partners, at sa mga tahimik na pagitan, may isang damdamin na nabubuo. Isang damdaming batay sa respeto, paghanga, at isang malalim na koneksyon na tanging silang dalawa lang ang nakakaintindi. Walang pagitan ng edad, walang agwat sa estado sa buhay.
Tanging 2 tao lang na pinagtagpo ng isang kakaibang tadhana. Dahan-dahan, iniabot ni Ricardo ang kanyang kamay. Hindi bilang isang amo, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang kaibigan, isang kasama. Ito pa lang ang simula, Maya, sabi niya. Tinanggap ni Maya ang kanyang kamay. Ang palad nito ay mainit at pamilyar. Isang pakiramdam ng pagiging ligtas, isang pakiramdam ng pagiging nasa tahanan. Magkahawak kamay silang tumingin sa ospital, isang simbolo ng kanilang paglalakbay, isang patunay na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may kakayahang baguhin ang mundo. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may darating na bagong simula. At habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Quezon, alam nilang dalawa na ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. At dito nagtatapos ang kwento ni Maya at Ricardo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Kayo, aming mga mahal na tagapakinig, ang nagsisilbing inspirasyon sa likod ng bawat salita at bawat damdamin na aming inihahandog. Habang isinusulat ko ang kwento ni Maya at Ricardo, para ko na rin silang naging kasama sa aking araw-araw. Naging layunin ko na lumikha ng isang salaysay na hindi lang basta maririnig, kundi mararamdaman. Isang kwentong yayakap sa inyong mga puso sa gitna ng inyong mga sariling pagsubok at tagumpay. Ang kwento ni Maya ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa busilak na puso at sa kabutihang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ito rin ay kwento ng pag-asa na gaano man kadilim ang gabi, laging may sisikat na araw ng panibagong simula para sa mga hindi sumusuko. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan, lagi ninyong tatandaan. Ang bawat isa sa inyo ay may kakayahang maging ilaw sa dilim. Nagmamahal, Kwentong Damdamin TV.